Panahon na naman ng kamanggahan, kaya naman ngayong araw ay tuturuan ko kayo na magluto ng masarap na balaw. Yung masarap na sausawan at masarap ding pang-ulam. Una, iginaya ko nga muna itong mga karne na panlahok ko dito sa aking lulutuing balaw. Pero hindi naman kailangan na palaging may lahok ang balaw dahil masarap na ang balaw kahit nga walang lahok. At depende nga talaga yun sa nagluluto kung paano niya nga pasasarapin. Ngayon ay pangatlong beses ko na ang i-voice over itong balaw na ito at palagi ko nga nadidelete. Kaya naman pagkatapos kong i-voice over ito ngayon ay talagang i-upload ko na at baka ma-delete ko na naman. Nanghihinayang lang talaga ako dito sa video kaya naman hindi ko nga dinidelete. Sa sibuyas naman ay gagamit lang ako ng 2 piraso at gagayatin ko lamang yan sa ganyang hiwa. Sa bawang naman ay ilang piraso nga lang din ang aking gagamitin. At depende din sa inyo mga mare kung ilang piraso ang gusto nyong gamitin. Sa lahat ng aromatic ko ay itong luya ang wag na wag nyong kakalimutan mga mare. Mawala na ang bawang, wag lang itong luya. Dahil isa ito sa nagpapaalis ng lansa dito sa ating balaw. At hindi talaga kami sanay dito sa bahay na magluto ng walangan luya at talagang kami nga ay nalalansahan. Okay na ang lahat kaya naman binuhay ko na itong apoy at inilagay ko na dito sa kawali yung ating mga karne na panlaho. Wala muna akong inilagay na kahit ano dyan dahil nga ang gusto natin ay lumabas yung sariling mantika nitong mga baboy. Pero dahil wala nga lumabas na mantika dito sa ating mga baboy kaya naman ako na lang ang nag-adjust. Kaya kung magsasahog kayo ng baboy ay piliin nyo nga yung mas marami yung taba dahil nga mas masarap yun na ilahok sa balaw. Sa pagigisa naman itong ating mga aromatics ay sabay-sabay ko na nga itong inilagay dito sa kawali dahil parehas lang naman yun. Ang importante nga dito ay lulutuin mo siya ng maayos hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Nung okay na ay isinunod ko na nga ring ilagay itong mga kamatis na ginayat ko kanina. Sa pagluluto ng balaw ay itong kamatis talaga ang ayaw kong nawawala. Hindi ko ba alam kung bakit parang may kulang kapag nga walang kamatis? At hinahayaan ko talagang si mama na lang ang magluto kapag nga walang ganito. Dahil para sa akin ay kulang talaga sa aking panlasa kapag nga walang kamatis. Isa din kasi ito sa nagpapasarap nitong balaw. Hayaan nga muna natin ito dito sa apoy hanggang sa malusaw na nga itong mga kamatis ay yung lumambot na siya mga mare. Sa pampalasa naman ay maglalagay lamang ako dito ng kaunting paminta at kaunting magic sarap. Sa mga oras na ito ay malambot na nga itong ating kamatis kaya naman ito na nga ang panahon para ilagay nga natin itong mga balaw. Pero bago natin ilagay mga mare yung balaw ay kailangan nga natin muna itong hugasan para mabawasan yung kanyang alat. Pero wag na wag nyong hugasan ng sobra itong ating mga balaw dahil yan ay nawawalan nga ng lasa. Ang ibig kong sabihin ay nawawala nga yung laman ng maliliit na hipon at yung balat na nga lang ang natitira. Maglalagay din ako dito ng hiwa-hiwang siling green dahil nga ang gusto ko sa balaw ay yung may kaunting sipa ng anghang. At wag na wag nyo din kakalimutan mga mare ang paglalagay ng suka dito sa ating nilulutong balaw. Dahil isang paraan din yun para mawala ang lansa nitong ating niluluto. Naglagay din pala ako dito ng kaunting ketchup pampaganda nitong ating balaw dahil parang kinukulang pa nga ako sa kulay. Pero optional lang yun mga mare dahil yun nga ay gusto ko lamang at ginaya ko nga lang dun sa aking kumari na masarap din magluto ng ganito. Naglagay din nga pala ako dito mga mare ng maraming asukal dahil nga ang gusto ko sa balaw ay yung naglalaban ng alat at tamis. Kinulang pa nga ako sa anghang kaya naman nagpisa pa ako ng 2 piraso ng maliliit na sili. Bagay ganyan ang itsura mga mare at humiwalay na nga yung balaw at lumabas na nga yung kanyang mga mantika ay luto na nga yan mga mare. Mas matagal na pagluluto sa balaw ay mas matagal ang buhay na kanyang itatagal. Lutong-luto na nga yan mga mare at pwedeng-pwede na nga yang iulam at pwede na nga ring sausawan. Tamang-tama nga at may bunga na nga ng mangga dito kanaali kaya naman inaya ko siyang manguha para nga matisting itong niluto kong balaw. Napakarami nga ng bunga ng Indian mango dito pero mga bata pa nga. Wala pa nga itong bunot pero ito nga ay kasarapan dahil nga napakalutong. Hindi nga namin alam kung paano nga namin sisimulan ng pangunguha dahil nga nawala nga yung aming panungkit. Si Ali nga ang unang sumubok pero naknang syuta, dahon ang nakuha. Medyo nahirapan pa nga kami dyan sa pangunguha dahil nga yung aming panungkit ay napakataba. Tapos yan yung bigat pa mga mare. Sobrang liliit pa nga talaga nitong mga mangga na kinukuha namin na talagang para sa lihi talaga ito. Nagpatulong na nga kami dito sa mga pamangkin ni Ali para nga madali ngang masimot yung aming mga mangga na sinungkit. Pati nga mangga ng kapitbahay ay nasungkit na nga namin. Di na nga kami nagsabi dyan dahil nga kay Kapitan raw yan ay kako ay pabarangay na lang kami ni Kapitan. Sobrang dami nga naming nakuha at halos mapuno nga itong planggana ni Ali. Unang beses kong antikman itong mangga ay hindi ko nga muna binaltan dahil palagi ko nga nakikita sa mga mukbangers na hindi nga nila binabaltan kapag nga mura pa yung mangga. Medyo makunat nga siya mare kaya hindi ko na nga inulit. Kaya naman ang aking ngipin pero ayoko na nga subukan ulit dahil ayoko nang pahirapan pa yung aking ngipin. Inupos ko nga yung kalahati dyan na may balat at yung kalahati ay binaltan ko na. Binalatan ko na nga yung karamihan nitong mangga para mamaya ay kain na nga lang ng kain pero naknang syuta yung kamay ko ang natalupan.
Nahirapan nga din ako sa pagbabalat dyan dahil nga masyado pang maliliit itong mangga naming kinuha. Ganyan pa nga ka baby itong mga mangga naming kinuha at tignan nyo naman na talagang wala pa nga siyang kabunot-bunot. Pero yan ang sarap nga niyan dahil nga napakalutong. Hindi ko na nga alam kung nakailang piraso ako dyan ng mangga dahil nga sarap na sarap ako sa pagkain at tinigilan ko na nga lang ang pagkain nun talagang hindi na kaya ng ngipin ko at talagang hilong-hilo na. Yun lang, sana nalaway kayo. Bye!